Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated Game. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Pinaniniwalaan ng mga deboto na biyaya ang stigmata o sugat na kawangis ng kay Jesus sa katawan ng Santong Pari na si Padre Pio. Ito daw ang nagdadala ng himala para mapagaling ang mga may karamdaman. Tuwing Setyembre, dagsa ang mga nananampalataya sa dambana ni Padre Pio sa Italia. Ang kabalitaan natin si Julius Babaw ang nagpunta po doon at ibabahagi niya ang kanyang karanasan nung magtungo dito. Sasamahan niya tayong tuklasin ang bisa ng basbas ni Padre Pio. Pinakamadaling hingin talaga ay magkaroon ng baby. Berna, itong panahon kung kailan ginugunita ng mga deboto ang kabutihan at mga himala sa buhay ni Saint Pio of Pietrelcina o mas kilala sa tawag na Padre Pio. Dito sa loob ng Philippine Center for Saint Pio of Pietrelcina sa Libis, Quezon City ko inabutan si Mang Ramon habang inihahanda ang habito na ginamit mismo ni Padre Pio. Ito yung habit ni Saint Pio. Ang habito na ito ay regalo ng mga Capuchin Friars ng San Giovanni Rotondo sa Italia. Bukod sa habito, naririto rin ang iba pang mga relic ni Padre Pio tulad ng mga guantes at mga puting tela na may bahid pa ng kanyang dugo. Buksan niya yung... Itinatag ni Mang Ramon ang sentrong ito dito sa Libis, Quezon City noong 1983 bilang pasasalamat sa isang milagrong nagpabago sa kanyang buhay. Mula noon, iba't ibang tao na mula sa iba't ibang klase ng pamumuhay ang nagpupunta rito. Umaasa na mapapakinggan at matutugunan ang kanilang mga dalangin. Taong 1997, nang mawala ang paningin ni Mang Ramon sa kanyang kanang mata, maging ang mga doktor ay nahirapang gamutin at ipaliwanag ang kanyang karamdaman. Kinuha ko yung novena, tinanggap ko. Pero wala akong ka-intensyon basahin. Isang gabi, isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag ang naganap. Tinitignan ko yung mukha niya. Bakit napakalinaw nito? Malinaw yung novena. Sabi ko sa kanya, ngayon lang kita nakilala sa buhay ko. Kung totoo ka at nababasa ko itong novena mo, ikaw lang ang nakikita ng bulag kong mata, pagalingin mong mata ko within 30 days. Bago pa man umabot ang ika-30 araw, bigla na lamang nanumbalik sa normal ang paningin ni Mang Ramon. On the 28th day, yung pagganyan ko ng mata ko, wow, malinaw. Dumaan din sa pagsubok ang mag-asawang Dayong at Ma-Girl nang tapuan ng pambihirang sakit ang kanilang anak na si Mayo. So it's an infectious agent or virus usually affecting kids na 5 years old and below. So si Mayo, nung na-discover nga ng mga doctors dito sa atin, he was already 9 nung nangyari yun. So medyo kakaiba yung case niya. Ayon daw sa mga doktor, wala pang nadidiskubreng gamot para sa Kawasaki disease. Halos mawalan na ng pag-asa mag-asawa hanggang sa naisip nilang dalhin ang bata sa sentro. Umaasa ng isang himala. Nung nagpunta tayo rito, yun yung pangatlong labasan ni Mayo sa ospital. Kasi yung sakit kasi, Julius, talagang bedridden yung bata. At tulad ng isang milagro, bumuti ang kalagayan ni Mayo. Pinahirap sa ni relic doon. Tapos, inaano niya sa buong katawan niya, lalo na sa heart niya. So every time na hawak siya gano'n, pagkatapos gaganyanin niya, tapos dinidikit niya. Papatong niya. Sabi niya, Padre Pio, sana gumaling yung heart mo. Yun ang parating ang pinagdadasal. Marami pang buhay ang nahawakan ng himala ni Padre Pio. Hindi na nila malaman kung paano nga ako nabuhay eh. Kanya nga sabi nila eh, this is a miracle, sabi nila. Kasi usually mga 10 minutes lang, wala nga oxygen. Mabuhay ka man, may depression ang utak mo, vegetable ka, pero sa awa naman ng Diyos eh, wala, ito, kita naman niyo ako ngayon. At dahil sa sari-saring kwento ng mga milagro,
Pinagdasal namin ni Tintin kay Padre Pio na biyayaan kami mag-asawa ng panibagong baby. At kung maaari, isa sana itong baby boy. Upang lubos kong makilala ang Santong Di Umani mapaghimala, bumiyaya ako sa bayan ng Pietrelcina sa Italia kung saan pinanganak ang paring santo. Lalakad po tayo ngayon dito sa Pietrelcina at ito po ang dating lugar na nilalakaran ni Padre Pio. Dito siya dati nakatira sa lugar na ito. Kung hindi mo mapapansin, marami ng mga tindahan dito, mga commercial establishments. At ngayon po, ipupunta pa natin yung iba niya mga bahay. September 20, 1918, nagsimulang magbago ang buhay ni Padre Pio. Habang nagpapahinga ito sa tabi ng isang puno, bigla na lang lumabas ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa mga kamay at paa, maging sa tagiliran, nakahalin tulad ng mga sugat na tinamo ni Kristo. Stigmata ang tawag dito. When stay here, here he received the stigmata, immiscible stigmata. Near the tree, a particular tree, who is now inside in that chapel. Pinilit namang itago ni Padre Pio ang mga sugat sa pamamagitan ng mga guantes na ito. Bukod sa manahimalang sugat o stigmata, nagkaroon din siya ng kapangyarihang makapanggamot. Dito sa Our Lady of Grace Friary sa San Giovanni Rotondo, naglagi si Padre Pio hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Sa pinakahuling misa ni Padre Pio sa simbang ito na kinuna noong September 1916, kitang-kita ang panghihinana ng kanyang katawan. September 23, 1968, pumanaw si Padre Pio. Wala na rin sa kanya mga kamay ang mga sugat na nakikita sa kanya kapag siya'y nagmimisa. Dice Padre Pio, dice stesso. December 18, 1997, idineklara siya bilang santo ni Pope John Paul II. Noong 2008, hinukay naman ang mga labi ni Padre Pio. Laking gulat naman nila nang madiskubring buo pa ang katawan ng Santong Pari. No, the body are good. Good. Only the face. The face, yes. The face, only few hair and a little beard. Yung dryness ng skin, ito ni-repair nila, may crack dito. Pagkatapos a few strands daw yung bigoto rito, yung mga nagdikit sa damit niya, yun ang ibinalik. Pinag-aralan ko saan ibabalik. Ngayong buwan ng September na ililipat ang mga labi ni Padre Pio sa pinagawang malaking kapilya sa tabi ng simbang ito. Patungo sa kanyang libingan ay kamangha-mangha ang mga naglalakihang mga mosaic mural na naglalarawan sa buhay ni Padre Pio at ni St. Francis of Assisi. Ang mural na ito ay dinonate ng Philippine Center for St. Pio of Pietrelcina. Sa loob ay pinakita sa amin ni Father Pompilio ang magiging pinal na himlayan ni Padre Pio. Ilalagay ito sa isang crypt na may hugis ng sugat sa tagiliran ni Kristo. Napapalibutan naman ito ng mga mosaic na gawa sa tunay na ginto. Berna naman at sa buwang ito ng September, dadagsa na naman ang maraming deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad namin mag-asawa, malaki ang pasasalamat namin una sa Panginoon at kay Padre Pio. Dahil tulad ng aming pinagdasal, nabiyayaan kami ng isang bagong baby, isang lalaki. At ang higit na nakatutuwa ay nang unang magpa-ultrasound si Tintin ay lumabas ang kakaibang imaheng ito. Kahalintulad ng lugar na paglilipatan sa katawan ni Padre Pio. Milagro o sadyang coincidence lamang, mga bagay na mahirap ipaliwanag, subalit nangyayari. At kung nakakatulong ang paglapit natin sa mga santo na tulad ni Padre Pio para lalong mapatibay ang ating pananampalataya sa Panginoon, yan ang pinakamalaking milagro na ating unang dapat ipagpasalamat.